ay ano po ba ang layunin ng Bagong Pilipinas para sa Katutubo Caravan na ito? Yes. So, yung layunin natin, yun nga, ang sabi ko kanina, ay para maalam ang mga tao para sa sarili nilang kalusugan. And of course, like assistance, lalo na sa mga katutubo natin sa malalayong barangay. So, usually nasa may Chida area sila, hindi sila usually or hindi sila kaagad nakakapagpakonsulta kasi nga sa layo. So tayo na mismo ang pumupunta sa kanila para sa kalusugan nila at bigyan ng dekalidad na servisyo. Hindi po, thank you rin po ba? Alright, maraming salamat po, RD, sa inyo pong sagot sa katanungan po ni Ma'am Glenda. For question number 2 po, tinatawagin ko po si Ma'am Samantha Rentillo from the Philippine Information Agency. Thank you so much, Sir Chester. Good morning po. So, paano po matutugunan ng Department of Health ang mga karapatang pangkulusugan po ng mga katutubo? Thank you po. Yun nga, ngayon nagbibigay tayo ng medical services sa kanila. Merong mga pedya para sa kabataan, pediatric services, internal family med, minor surgery, ayun. And kung nangangailangan din sila ng referral para sa hospital, sila na rin ay bibigyan ng tamang referral kung saan sila pupunta para sa sakit nila. And of course, yun nga, nabigay kami ng mga wheelchairs para sa mga PWD at senior citizen na nangangailangan, as well as yung mga crutches and walkers, and of course, mga herbal medicine. Kasi alam mo naman, walang putika tayo sa bundok. So, nagtutubay na kami ng take-home herbal medicine sila, lalo na yung labunji para sa ubo at usong-uso ngayon yung ubo at sipon. And pwede na rin yun sa asthma at sa lagnat yung labunji. So, ano pa nga yung we have free laboratory services and dental services, nutrition services. Yung mga nanay na natin, binigyan natin ng Nutribox, 5 kilos na hindi yun ordinary rice, it's a fortified rice. And of course, meron tayong nagte-test ng hearing para ito sa mga pinaprioritize sana namin yung mga pipig na mga bata para minsan kasi pigit sila kaya hindi sila makapagsalita. So, cervical cancer screening as well as diabetic neuropathy screening. Namimigay din po kami ng reading glasses, of course, first come, first serve. And oral health packages. Yeah. Alright, maraming salamat. Nabigay din pala kami ng medical equipment. Alright, so yes na PRD po, meron po kayong idadagdag? PRD Albornoz. Karagdagan lang po sa nabanggit ng aming regional director po, yun po yung mga immediate health services na naibibigay namin. So parang long term po, nag-offer kami ng scholarship po sa mga katutubo po at yun po yung libre po to for medtech and pharmacist po. Parang intention po dito para kung at least taga rito na, so hindi na mahirapan ba makapagbigay ng serbisyo. At ang isa pa dito ay yung medical scholarship, pero na-transfer na po to sa SHED na po. So doon po ngayon namin, ang arrangement para gusto po sa mga katutubo na maging doktor,
ay meron po tayong offer din na scholarship. In fact, sa Ilocos ITRMC and dito po sa DIMSU po ay nag-offer ngayon, may mga scholar po tayong mga katutubo rin. At hopefully nga, pagka-graduate po nila, sila po ay as a return service, sila po maninilbihan po doon sa kanilang lugar po. Example sila. Maraming salamat po. Alright. Dagdag lang po question, ARD. Ilang taon po yung return service nila after they complete po yung natin? 2 years for every year of service. Alright, so 2 years for every year. 2 years for every year of school. Okay, thank you so much po, ARD and RD. Alright, for the next question po, Ma'am Elsa from the LUTV. Thank you so much, sir. Para sa ikatlong question, ano-ano pong public health services ang maaaring matanggap ng ating mga katutubo ngayong araw? Magandang umaga po. Gaya po ng sabi ni Regional Director Paula, meron po tayong mga consultation na nangyayari ngayon para sa internal and family, para sa OB-GYN. Meron din po tayong laboratory services, meron tayong dental services, meron din po para sa mga mata sa opta, meron din para sa pandinig sa hearing, meron din para sa mental health services, meron din po para sa mga bata. Doon naman po sa mga part ng PWDs, nagbibigay po tayo ng mga assistive device po sa kanila. Sa mga buntis naman po, may mga buntis kits na naibigay sa kanila. So on the part of the BHW, nabigyan po sila ng mga kits na kanilang gagamitin po sa kanilang pagtrabaho sa barangay. Meron din pong 3 barangays na nabigyan din po ng para sa kanilang health stations doon po sa identified na GIDA barangays. Aside from that, meron din po yung sinasabi na scholarship, but it was already turned over to the CHED. At meron pa pong mga pharmacy, yung mga nagbibigay po ng gamot based po doon po sa reseta na ibinibigay po ng mga nagpukonsulta. Alright, thank you so much po, Mayor. For the next question po, I'd like to turn over the mic to Sir Toto of UNTV. Thank you, sir. Ma'am, ilan po ang target na beneficiaries sa mga medical devices at supplies po na na-turn over po natin sa araw na ito sa mga katutubo? 1,500. Alright, siguro po, additional question na lang when it comes to yung target beneficiaries po. Paano po yung identification po ng beneficiaries na nabigyan po ngayong araw? So ang identification po, ang nag-identify po ng ating mga beneficiaries, lalo na yung sa kailangan ng mga assistive device, kailangan ng Nutribox, kailangan ng buntis kits, mga midwives po natin. So lahat po ng barangay, meron pong assigned midwives and meron din pong assigned barangay health workers. So sila po ang pinakamalapit sa tao, sila rin po ang nakakaalam kung ano yung kondisyon ng tao doon sa kanilang barangay. Kaya sila po ang nag-identify ng ating mga beneficiaries para sa mga specific na benefits na binibigay. Para naman po sa mga medical consultation, yung mga kasamahan po natin, nagpa-pre-register na po beforehand sa mga barangays para po mas mapabilis yung proseso po natin dito sa medical nation. Currently po, ang nag-pre-register ay umabot ng 1,377 and sa tingin ko ongoing po yung 1,377 na tao na lahat po ay hindi lang limited sa mga ITs. Tinanggap din po natin lahat kasama, kahit hindi po mga ITs, basta po taga San Gabriel. Alright, that's good to know po, no, ma'am, na aside from yung ITs natin, whether or not ITs sila, I would say, if they have health needs, we address their concerns. Okay, thank you so much po. Ma'am Sam, meron kang tanong? So regarding
regarding naman po sa mga diseases po. Ano naman po ang mga common diseases po na nadadiagnose po natin sa ating mga katutubo at paano po ito natin nabibigyan ng pansin at natutugunan ng Department of Health po? Usually naman po ay yung sakit ng katutubo natin, ganun pa rin yung pneumonia, or mga respiratory diseases, sakit sa balat, musculoskeletal diseases, mga wounds, injuries, pneumonia, acute tonsillitis or pharyngitis, benign paroxysmal positional vertigo, nag-vertigo sila, nahihilo, and UTI, urinary tract infection, yung gastritis, at saka animal bite. Yun po ang common po dito. Alright, thank you so much Ma'am Sam and RD for the question and the answer to the question po. Susunod po siguro, kasi bago lang po yung bagong Pilipinas para sa may additional pa po. Sige po, ma'am. May idadagdag lang po ako, sir, kasi po, nag-imbita po tayo ng mga doctors mula po sa iba't ibang specialization na kung saan titignan po nila yung mga iba't ibang sakit po ng mga katutubo po dito sa San Gabriel. On the part of the family medicine, mga internal medicine, yung mga titingin po ng mga OB-GYN, yung sa iba't ibang klase po ng sakit para matugunan kung ano po yung dapat na gawin po ng DOH and the same time po ang munisipyo po. Thank you, Mayor. Meron pong convergence effort on the part of the Office of the Mayor and the DOH and of course other stakeholders when it comes to identifying kung ano po yung mga sakit that are afflicting our IPs dito sa lugar. Okay, thank you so much po. Going back to meron pong idadagdag si Sir, Doctor. Good morning everyone. With regard to sa ating mga katutubo or mga kapatid na IPs, it has been a regular government of the provincial government of La Union together with the DOH and of course of the Office of the Congressman. Bumababa po tayo sa ating mga IP communities regularly aside from this day. Regularly po yan at least twice a year. In our experience po sa pagbaba po namin sa komunidad, ang mga usual na nakukuha po namin is either hypertension, diabetes, mga non-communicable diseases, yung mga bukol-bukol, and usually mga sakit sa mata, gaya ng panlalabo ng mata or sa katarata. Kaya kung napansin niyo po kanina, napakahaba ng linya for eye problems. That's one of the things po na we are addressing at the moment, Tapos in relation to the other questions a while ago po, idadagdag ko na lang din po, proactive po ang gobyerno, ang provincial government of La Union to include the IPs in decision making. In fact po, meron po silang boses sa ating provincial health board wherein yung mga polisiya po na nilalabas ng probinsya ay nadidinig natin ang ating mga kapatid na IPs po. Then yun po, tuloy-tuloy rin po ang mga programa that is really intended for them, to empower them and to let them know that the national government, the local government, the office of the congressman and all the stakeholders are here for them. Salamat po. Thank you po, Dr. Dakanay. Siguro po, additional question lang dun po sa answer po ni Dr. Doc, aside from yung mga common diseases like high blood, hypertension, meron po bang mga ibang sakit that is common sa mga IPs natin living in other areas na hindi po na-affect sa mga tao po dito sa baba? Or the same lang? More or less similar po, but one of the things that I mentioned a while ago would be yung mga minor cases ng OR, mga minor surgical cases. Siyempre po, pagka operahan ka sa isang tao, usually merong pabalik-balik na kumbaga examinations, given the distance of our IP communities, hindi po sila nakaka back and forth to a hospital o para maoperahan siya. Nonetheless, ang ginagawa po natin together with our stakeholders, ating mga local chief executives and our municipal health officers, nagbababa na po tayo ng mga
basic surgical procedures, yung mga minor OR sets na minor OR procedures na pwede, yung simple pagtanggal ng mga maliliit na bukol sa katawan, yun po. But nonetheless, yung mga extensive na po na pangangailangan, ayun nga po, gaya na na-mention ko kanina, usually cataract yan po ay aming na-screen at nare-refer sa ating partners in ITRMC para ho sila ay mapipigyan ng mas advanced na treatment. But yun po, short of saying, we try to reach out to them in any way possible para ibigay po namin itong mga servisyo na po. Salamat po. Thank you po, Dr. Damanay. At karagdagan po siguro sa tanong ni Sir na ano po ba yung medyo kakaiba sa mga sakit ng mga IT communities natin. Hindi ko naman masasabing kakaiba siya, no? Pero napapansin lang po namin na sa municipal health officer, medyo tumataas ang kaso natin ng mga mental health illness. Minsan kasi hindi aware yung mga kababayan natin, lalo na doon sa mga indigenous communities natin sa taas, na meron pala tayong mga serbisyo para sa kanilang mental health. Yung iba minsan, kahit hindi taga San Gabriel, hindi ko, for a lack of a better term, tinatago siguro sa mga kabundukan. Kaya minsan tumataas din yung kaso natin. So, dahil medyo tumataas ang kaso natin ng mga mental health illness, nag-invita rin tayo ng mga psychiatrist para tignan din yung mga pasyente na merong mental health problem. So yun po, mental health illnesses po kailangan din natin pagtuunan ng pansin. Lalo na po sa area na GIDA, medyo isolated po yung area, minsan ang diagnose hindi nakikita. Dok, yung mental health concerns ba related dun sa lugar nila being far from the town, gano'n? Pwede rin po siguro natin masabi yun. Pero sir, ang mental health illness po ay multifactorial. Ibig sabihin, madami talagang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mental health illness. Pwede dahil medyo hirap sila sa buhay, baka medyo isolated sila, kasi po yung mga, kung papapansin ninyo po, ang kapitbahay ng ang isang bahay sa isang bahay, ang magkapitbahay, malayo sila. Siguro lack of social interaction, walang napagsasabihan ng mga problema, etc. Mahirap ang buhay, etc. So madami po siyang factors. Pero isa po sa factors, pwede po natin masabi dahil isolated. Alright, thank you so much po. Right, yung next question po siguro for Congressman Ortega, Paolo, sir. Sir, maliban sa caravan na inattendan po natin ngayon, ano po yung mga plano po ng Office of the First District Congressman po para sa mga beneficiaries po natin dito sa First District in terms of health po? Basically, kami po yung nagbabayad ng mga medical bills nila through the help of the Medical Assistance Program. Yung opisina po namin, actually, blockbuster po yung opisina namin sa pila eh. Of course, yung number one po na tinutugunan natin ng solusyon, yung bayad po ng hospital bills nila. Siyempre, ina-assess po natin lahat. Tinitignan din naman po natin yung mga kaso ng mga pumupunta sa opisina. Pero, if not all, halos lahat po talagang pinabayaran na po namin yung hospital bill nila. Talagang kung pwede talagang bayaran lahat, kami na po nagbabayad lahat kasi makikita mo naman po yung estado ng buhay ng tao pag pupunta sa opisina namin. Tapos halimbawa, minsan may professional fee, binabayaran na rin po natin through yung AX natin para at least yung pasyente po, kung pwede wala na talaga siyang bayaran. And of course, yun naman po yung parang pinaka-main na ginagawa sa opisina. Pero yung infrastructure development po ang isang tinitignan namin kasi yung DOH office natin sa Region 1, kasama po natin sila na naglalabi kasi kailangan na pong ipagawa yung opisina ng DOH R1. We are looking at around 200 million for a 7-story building. Huwag po na kayong pumalakpak kasi wala pa yung pondo. Pero nakakuha naman po tayo ng commitment from, of course, our SDML, Congressman Sandro Marcos. And we've talked with the speaker already na sabi ko,
priority po yung sa DOH po kasi siyempre dito po sa Region 1 marami po tayong hospital saka alam po natin na sa La Union nandito po yung parang center po natin. And may verbal commitment naman po so I'm very much optimistic about the result of that. And yung sa province po, na-relay na rin po sa atin na kailangan na pong i-upgrade yung Macnotan District and yung Balawan District Hospital natin para makapag-provide pa po ng better services. And nagbaba rin po tayo ng medical assistance po sa mga district hospitals natin na ginagamit nila ngayon para makatulong po. Kasi usually po mahirap po na mag-zero billing. And tinitignan po kasi na ever since naman, pati nung time namin sa city, the district hospitals po kasi are labeled as economic enterprises. Pero alam po natin, ang hirap po kumita ng hospital ng gobyerno kasi nga, binibigay po talaga natin lahat sa client. So, other than that po, yun po yung priority. Para syempre, number 1 po yung medical assistance natin. And yun nga po yung upgrading ng infrastructures ng DOH and of course our provincial hospitals po. Thank you so much, Congressman. Related po dun sa medical services, Congressman, para po sa mga nakikinig at nanonood sa atin, mga anong araw po pwedeng lumapit po yung mga gusto pong humingi ng medical services po? Basta bukas po yung opisina, Monday to Friday, 8 to... Minsan nag-extend pa kami hanggang alas 7 ng gabi kasi meron po yung mga yung mga lalabas po ng hospital na Saka basta nakabukas po yung hospitals naman po, usually meron pa ako yung mga tumatawag sa amin. Magpapapunta lang po ako ng tao sa opisina. Kahit na 10 oras na o walang 6 oras para po mabigyan po namin ng guarantee letter para magamit po nila. So, basta office hours po, operating po kami within the normal office hours but we still extend usually up to 6 o'clock. Minsan nandun pa kami ng 7. Pero usually po pag Lunes hanggang Wednesday yan, hindi umiinto yan sa opisina. Bulk talaga po ng out ng funds namin. Minsan pati personal po, medical po talaga. Number 1, ang medical. Right, thank you so much po then, Dong. Not just yung pondo ng government but also from the personal funds of Congressman. Thank you so much po. Alright, going back po kay RD si Jonko. Ma'am, na-rebrand po kasi, naging bagong Pilipinas para sa Katutubo from the earlier branding. Can you tell us kung kailan po nangyari yung rebranding nitong caravan natin? Mag-change din kami ng secretary. Dati si OAC secretary yun ang ginagamit. Ngayon, kay Secretary sa Bagong Pilipinas yung ginagamit niya. Kasama na yung 8-point agenda niya. Thank you so much po. Nabanggit niyo po kanina yung 1,500. Dito po, region-wide, ilan na po yung naging beneficiaries natin itong caravan? Nakaikot na kami sa lahat ng probinsya. Usually, nasa 1,000 plus. So, yung total, 5,000 na. Umabot na ng 5,000. Okay. Si Dr. Marga kasi yung coordinator namin sa mga kapatid. Alright, so 5,000 na po. We still have 2 months roughly for the rest of the year. Ilan po yung target nating nakikitang matulungan from our IP brothers and sisters po dito? Usually po, sa mga activity natin, nagtatarget na lang kami ng 1,500. So, minsan, hindi naman umaabot ng 1,500. I think sa season, ilan yun? 1,200? O 1,300. Mga yung 700 to 1,300. So 700 to 1,300 in addition to the 5,000 na tulungan na po natin for the first 10 months of the year. Yeah. Alright, thank you so much po. Quarterly
po namin ito kasi lalo na ngayon, meron pa si speaker, meron din siya at saka si Kong Sangyo, meron silang service fare, si First Lady, meron din Love for All. So, yun po ay halos pare-parehang PGT. But of course, mas malaki yung target sa service fare. Yung Love for All, nasa Pangasinan kami the other day, umabot kami in one day, 2,500 plus. Kasama of course yung may mga private pa na organization na nag-join sa amin doon. Aside from the DOH hospitals like R1NC, yung mga TRC and Conrado Estrella Hospital. Alright, thank you so much po. Alright, thank you so much po RD for that. Ang dami pa po ninyong tinatarget for the rest of the year. So, pagiging partner niyo po kami in covering po yung mga activities na yun. Alright. Ma'am Sam, may tanong ka? From anyone from the media? Sam? Sa pagtaguyod po ng public health services at sa layong mapataas pa ang kalidad ng pagpapatupad ng mga ito, mayroon po bang dagdag serbisyo po para sa mga katutubo po natin? Dagdag serbisyo po para sa mga katutubo po natin. Sa panig po ng munisipyo ng San Gabriel, ang San Gabriel po kasi ay isang IP-dominated area. Ang upland barangays po namin ay 12. It's composed of 97 to 99% of IP communities. Ang lowland areas naman po namin ay 3. It's composed of 70 to 80% na IPs. So it's an IP-dominated area, kaya po ang lahat ng programa for health ay IP-focused. So lahat po yan naka-calibrate to cater the IPs. Meron po kami iba't ibang programa katulad ng, for example, yung pagbibigay ng libreng serbisyo ng health office. Kapag merong may PhilHealth, walang PhilHealth, libre po ang kanilang consultation, ang kanilang gamot, ang kanilang laboratory, lahat. Hindi po kami nanginingil sa RHU. Isa pong additional pa, yung mga gamot din natin, lahat ng gamot, lahat din ng ibang serbisyo, inaakyat sa mga upland barangays. So, through the midwives or the barangay health workers, nakakapagbigay tayo ng iba't ibang mga gamot, serbisyong medikal doon sa upland barangays sa kanilang sari-sariling barangay health stations. And currently, humihingi po kami ng tulong sa iba't ibang mga agencies sa DOH, sa provincial government na mapagkalooban sana kami ng mga additional barangay health stations para sa mga katutubo natin nasa taas. And currently, sumagot sila sa 3. Parang sila atang sasagot ng 3. For this year, magkakaroon tayo ng bagong Amontok Barangay Health Station. And for next year, magkakaroon tayo ng bagong Dating Barangay Health Station at saka Bayabas Barangay Health Station. So, parang nauna na yata yung equipment nila bago yung mismong health station. And kasama po sa ibang programa ng munisipyo, meron pa tayong mga serbisyo specific para sa mga nanay natin. Meron tayong programa na tawag na Jeepney Nanang. So, yung Jeepney Nanang, lahat po ng high-risk pregnancies identified by the midwives or the barangay health workers, tinutulungan po natin magpa-check up yan sa mga espesyalista. Kasi po ang mga high-risk pregnancies, dapat po nakikita yan ng mga espesyalista talaga sa malalaking ospital. So, tinutulungan natin silang magpakonsulta, sinasakay natin sa jeep for free. Lahat din po ng mga services na i-request, mapa-ultrasound, mapa-laboratory, lahat. Sasagutin din po lahat ng munisipyo. At saka pati syempre,
yung guidance nila, pati yung pagkain nila, sagot din po lahat ng munisipyo. So, isa po yun sa mga programa na nakatuon sa mga IP communities natin, lalo na sa Upland Barangays. In additional, kasama rin po yung mobile blood donation natin. Lahat po ng dugo na maikokolekta natin dito, pwede po magamit ng kahit sinong kababayan natin doon sa ospital. Ang partner po naman namin dito ay IPRMC. So yung mga kababayan natin na nandoon sa taas sa upland areas, hindi na nila kailangan maghagilap kaagad ng dugo. Hindi na tayo katulad ng mga teleserye na kulang po ng dugo, kailangan niya maghanap ng ganito kung hindi mamamatay siya. Hindi na po ganon. Laos na po yung mga ganon. Lahat po ng dugo, marami pong dugo na nakukuha, lalo na yung mga IP communities natin, lahat ng dugo na doon na sa ospital. Kukunin na lang nila kung kailan po nila kailangan. So, yun po yung dalawa sa mga programa natin dito sa munisipyo. Marami po po. Ma'am, follow-up question lang po. Yeah, ma'am, marami po talaga kayong mga health services para sa mga IPs. Pero ano naman po yung mga hamon na nai-encounter po ninyo sa pagbibigay ng mga serbisyo? Ang isa po sa hamon sa pagbibigay ng serbisyo, syempre po yung hirap ng terrain. Ang jeep po, bibihira, bilang mo ng daliri. Kaya isa sa talaga hirap ay ang pag-akyat ng serbisyo sa taas. Dati po actually nung hindi pa ako buntis noon, isa rin yun sa mga ginagawa natin. Iniikot natin, sinusuyod natin yung mga tagong lugar talaga. Kasi mayroong mga barangay na along the road, meron din yung mga sityo nila na talagang tago. Sobrang malayo. So, sinusuyod po natin yan mga yan para hindi na sila nahihirapan na bumaba sa atin. Sa ngayon na medyo nahihirapan po ako na umakyat, sa ngayon, humihingi po tayo ng tulong sa ating mga partners, lalo na po sa provincial government, na humihingi tayo sa kanila ng assistance para sa medical missions, para kahit papano hindi po mapatid, hindi po matigil yung pag-serbisyo sa pag-akyat. Kasi ang pinaka-main na problema natin ay yung pag-akyat, yung terrain, kasi mahirap. Ano-ano po ba ang maaari nating maipayo sa ating mga katutubo at maging health aware sa bawat isa? Sorry. Ano po yun, ma'am? Sorry. Payo sa ating mga katutubo. Ayun po, kaya po nang nabanggit kanina, ang payo po sa ating mga katutubo, ang ating gobyerno po, national man yan or local government or even to the office of the mayor or even to the office of the congressman ay andyan po parati para sa kanila. No? Ang gobyerno po natin nandito parati upang pagsilbihan kayo at para upang iangat ang antas ng kalidad ng buhay, lalo na po in this particular purpose yung sa health sector natin. Narinig niyo naman ho yung mga kumbaga mga na-implement na program ng San Gabriel, which is uniquely in San Gabriel. That is one of the kumbaga things that they can highlight to the leadership of our mayor and our municipal health office. No? Ayun po, sa ating mga katutubo po, of course, yung pag-inom ng maintenance, actually, those are the things na we should target rin, yung pag-educate the importance of maintenance medications for their hypertension and diabetes, yung hygiene of which, kumbaga sa komunidad po natin, yung tamang septage, tamang sanitation, tamang food handling, at yung very important yung sa mga lamok, no? Paglilinis ng ating mga surroundings, upang mabawasan po ang pag-transfer ng mga sakit, no? That's possible to be given. And of course, yung healthy na pagkain at regular na pag-ehersisyo upang kumaga mas maging malusog ang ating pangangatawan. Yun lamang po. Thank you. Yes, po. Of course, yung basic natin na dapat gawin para maging healthy,
first, yung pinapayo namin sa katutubo, of course, first and foremost, yung diet and exercise, yung move more, and eat right. Oo, yung tamang pagkain. Hindi eat more, eat right. Move more, eat right. And of course, environmental health. Yung malinis ang kapaligiran. Para walang sakit na dadapo. And of course, immunization. Sabi ko nga, una sa lahat pala ay immunization para wala na, hindi na magkasakit yung mga babies natin at lumaki sila na healthy. Siyempre, yung health ng tao, kung bata ka pa lang, sakitin ka na, talagang hindi ka magiging healthy paglaki mo. Mas maganda na yung immunize, you prevent the disease, you grow well and be an intelligent child. And of course, mag-avoid ng smoking and substance abuse and mental health. Yung mental health, kahapon nasa Binalonan din kami, we invited the senior citizens, mga PWDs din, for mental health, specifically on self-care. Kasi alam namin na hindi ka makakapag-care sa iba kung hindi mo naman naaalagaan yung sarili mo. So kahapon, pinagpuntan namin na sila, pinag-manicure, pinaganda namin sila to boost also their moral na kahit PWD sila. Maganda pa rin sila. At uuwi silang maganda. And not only that, of course, yung safe sex, of course, and avoidance of violence and injury. Dagdag lang ako. So sa mga kababayan namin, lalo-lalo na sa mga kapwa ko katutubo, kasi kung minsan hindi nila alam na ang ating health station, ang ating health center po ay nakabukas po yan maski Sabado at Linggo po. Nag-o-operate po siya during Saturdays and Sundays po. Meron pong on-call na naka-duty po. Kaya pag may nararamdaman po, huwag po nating sabihin na Sabado or Linggo, kundi dumaan lang tayo sa ating health center. Huwag po nating ipagpaliban ang ating nararamdaman. Kasi kung minsan may mga ipinagpapaliban dahil ang alam nila, hindi tayo nakabukas. Pagpunta nila, disgrasya na. Tapos, doon naman po sa delivery natin, nakabukas din po yan. Whole week po yan na. Umaga sa kagabi. Nakabukas po ang ating delivery center po. Yung maternity center po. La Union. Doc, ang La Union po meron pong highest number po ng foot and mouth disease sa region. Ano na po ang hakbang po ng CHT po ngayon? Yung La Union, since January po, meron tayong 442 cases. Sa Norte, meron tayong 100, sa Pangasinan, 69, and sa Ilocos Sur, meron lang tayong 30. So, a total of 644 po dito sa ating region. And yung ginagawa po namin, meron kaming continuous surveillance po. Meron po tayong mga nurses na pinag-aaralan po yung sakit, see to it that they are properly diagnosed. And we are coordinating, of course, with our DepEd para, kasi mostly ang hawaan sa loob ng school. So we see to it na isolate na yung bata na may sakit para hindi na rin manghawa ng iba. And of course, we are strengthening then na hand hygiene. So, pinopromote talaga sana namin na lahat ng school ay dapat may hand washing facility. Opo. Napaka-importante
talaga sa bata na malinis ang kamay. Kasi kahit ano yun, idadampot, isusubo sa bibig. So, of course, yun ang learning ground natin, yung school. So, dapat kung ano ang kailangan sa bata para maging healthy, yun po ay yung ginagawa sa school. No? Kasi minsan nga sinasabi nila, naniniwala pa sila sa teacher kaysa sa mga magulang nila. Pag sabi ni teacher kasi, so yun. So dapat talaga, kung pinopromote natin yung hand washing, yung school mismo may hand washing. Pinopromote natin yung toilet, yung school dapat may toilet. At tinuturo din sa school yung kahalagaan ng immunization. Thank you, ma'am. Ating probinsya sa La Union. Ilan po sila sa whole province po at sa munisipyo na rin po ng San Gabriel? So, tayo po ay sa province ng La Union, meron po tayong 134. Yung mga nurses natin, 79. Yung midwife natin, 30. Medtech, meron tayong 18. Pharmacist, may 3. Dentist, 3. At isang nutritionist dietitian. Mahirap talaga din kasi maghanap ng nutritionist dietitian. So we have 134. Then, meron din tayong sa San Gabriel, meron tayong 8 na na-assign dito na nurses, 2 midwife, isang medtech. So, 11 lahat na HRA out of the 134 in Taon. Alright, maraming salamat po RD. We are happy na ang dami na po palang mga personnel to be able to tend to the concerns of our beneficiaries po sa buong province ng La Union. Alright, at dito na po nagtatapos ang ating pong press conference for the Bagong Pilipinas para sa Katutubo. So before we end po siguro, bigyan po natin ng pagkakataon ang ating pong mga dignitaries to give us their closing messages. Of course, unahin po natin si Honorable Congressman Francisco Paulo P. Ortega dito. Sir. Thank you. Again, I'd like to thank the DOH for inviting us with this banner program, isang milestone para sa DOH. And that is what the Marcos government is doing now. Kung napapansin nyo, hindi lang tong sa DOH, nag-start na po yung Bagong Pilipinas Caravan and other banner programs. They are directly going down to the people. So binababa nila yung basic services sa mga tao, which is the essence of governance naman talaga. Dapat may access talaga yung tao sa serbisyo ng gobyerno. So malalaki po yung mga susunod na programs. We are next in line after Ilocos Norte, and we are looking at more or less 200,000 beneficiaries for the Bagong Pilipinas Caravan. And thank you to our friends from the media as well for, of course, kailangan po kayo kasi nga, yung may sinasabi ko pag nagpapa-schedule ako minsan ng meeting with the local media like Bombo, yung mga outlets po natin, na sila na po yung kinakausap ko minsan na maghanap ng matutulungan kasi nga po, may access po kayo dun sa ground, sa tao. So, hanap lang po ng matulungan para at least po kahit po paano na gagamit po natin yung pondo, na gagamit po natin yung funds ng government na i-utilize po natin para po sa pinaka-basic na need ng tao, which is itong nga pong health services na provide po. Yun lang. Again, thank you very much. Maraming salamat Congressman for the varied services na binibigay na po for the first district of La Union. Gusto ko rin pong tawagin si Mayor Lani Lee Carbodan, ma'am. So, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Department of Health, yung buong family po ng Department of Health, gaya rin po ng PGLU, yung Provincial Health Office, sa opisina rin po ni Congressman Paulo, at lahat po ng mga doctors and nurses from private and government agencies, our friends from the media, at lahat po ng tumulong
para maiparating itong serbisyong ito dito sa San Gabriel. Actually, this is our first time na magkaroon po ng medical mission na ganito po kalaki at kung saan magkakaroon din ng ganitong klase ng activity. Na nataon pa po na dito sa IP celebration, isang magandang regalo po sa lahat ng mga kapwa ko po katutubo itong aktibidad na ito. Yung pagdadala po ng serbisyo, malaking tulong din po on the part of the local government unit and the municipal health office. Kasi aaminin po namin, may bibigay man namin po yung serbisyo, but there are times that for a fourth-class municipality, we cannot provide it all. Kailangan din po namin ang mga kagaya nyo na katuwang namin para nang sa gayon, ang aming inasam-asam ay aming maiparating sa aming mga kababayan. So, taus-pusong pasasalamat po dito sa ibinigay niyo po na serbisyo at napakaswerte talaga ng San Gabriel. Tinitignan ko po dito sa La Union, ang dami pong IP municipalities. Pero, wow, thank you Lord. Nakita niyo ang aming munting bayan na San Gabriel. So, taus-pusong pasasalamat. Alright, maraming salamat din po, Mayor Lani, for lending your beautiful municipality po para sa event na ito. And of course, sinatawagin din po natin ang Regional Director ng Department of Health, Ma'am Paula, for your closing message. Yes, nagpapasalamat din po ako sa magandang pagtanggap sa amin dito sa Department of Health with our municipal mayor at ngayon may kasama pa kami congressman na sumusuporta lang din. Sobrang suporta sa amin. Bibigyan na daw kami ng okay. And of course, lahat naman ng congressman, nagtutulungan din naman talaga tayo, lalo na sa medical assistance ng pasyente na nasa hospital. And actually, natutuwa ako sa pagsuporta at sa pagtanggap ng ating mga officials po dito sa La Union. And hindi po kami magsasawa sa pagtutulong. Nandito lang po kami 24/7 at 24 hours open. You can just text us kung ano po yung kailangan. Though minsan hindi siya readily available, but pwede po namin gawaan ng paraan para po pagtulong po para sa nangangailangan, lalo na yung mga mahihirap at yung mga nasa disadvantaged group kagaya ng ating mga katutubo at mga GIDA areas. And of course, I'd like to end by saying the slogan of our dear Secretary, si Secretary Herbosa, sa Healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Thank you. Maraming salamat po, RD, at dyan na po nagtatapos ang ating press conference ngayong araw, October 26.